Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang habas na pinagbabaril ang isang club DJ sa loob ng kanyang sasakyan ng isa sa mga riding in tandem suspect. Illegal na droga ang tinitignang anggulo sa krimen dahil may nakuhang sachet ng cocaine sa biktima. Nakatutok si Jomer Apresto. Pormang magpapagasolina lang sana ang pickup na yan sa bahagi ng Pamplona 1 sa Las Piñas City mag-aalas 10 kagabi. Maya-maya, dalawang lalaki na lula ng motorsiklo ang huminto sa katapat na gasoline bay. Bumaba ang backride, lumapit sa pickup at biglang makikita pa sa video na nakaabante pa ang pickup ng biktima kasabay ng pagtakas ng riding in tandem. Nandito ako sa gasolinahan kung saan pinagbabaril ang biktima. Kung makikita ninyo sa aking likuran, bumangga yung pick-up na daladala niya. Sabi ng pulisya, tumagal pa ng ilang minuto bago nila napatay ang makina ng kotse. Naisugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Lumalabas sa investigasyon ang 34 anyos na biktima, isang freelance disc jockey o DJ na tumutugtog sa iba't ibang club at bar. Sa kuhang ito, makikita ang dugo ang biktima na may hawak na isang sachet na hinihinalang cocaine. Meron siyang hawak na sa sachet, suspectedly, maybe illegal drugs. Ilang sachet rin ang hinihinalang illegal na droga ang natagpuan sa kanyang bag. Malaki raw ang posibilidad na drug-related ang ugat ng pagpaslang sa biktima. Yun ang tinitingnan natin na maaaring galing sa bahay papunta rito hanggang siya ay sundan at abangan at pagbabaril. Sinubukan naman namin makipag-ugnayan sa nanay ng biktima pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Blanco raw siya kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Patuloy naman ang backtracking at hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang riding in tandem. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagtago pero sa kulungan pa rin ang bagsak ng lalaking nanaksak at nakapatay ng kaibigan dahil hindi umano nagbayad ng upa. Nahaharap pa siya sa ibang reklamo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Abril nang lusubin ng lalaking ito ang dati niyang kaibigan sa Sampaloc, Maynila. Nauwi ang kanilang pamumuno sa pananaksak ng suspect. Pinalo niya ito ng portable speaker sa muka. Then after noon, nagkaroon sila ng pagbubuno at pinagsasaksak niya ito. Dinala ito sa ospital pero then on arrival. Matapos ang 3 buwan, natuntun ang suspect sa Rizal. Nung siya'y nalapitan, hinawakan na po siya agad. At nung nakapkapan nga, nakakuha pa kami sa kanyang possession ng isang patalim. Ayon sa Manila Police, personal na alitan ang ugat ng pananaksak. Itong kaibigan niya, pinapaupa sa kanya yung isang lugar niya doon at hindi na ito makabayad. At dahil dito, nagkaroon siya ng sama ng loob dito at nung nakita niya nga ito sa harapan ng bahay, ay pinagsasaksak niya ito hanggang sa mamatay. Bukod sa kasong murder, may warrant rin ito sa kasong frustrated murder sa Quezon at warrant sa illegal possession of firearms sa Cavite. Todo tanggi ang suspect. Pero kayo po ba yung nanaksak? Hindi po, sir. Hindi kayo? Hindi po. Okay. Medyo kahawig ko po yung nasa viral. Oh. Yun lang po. Hawig niyo po yung nasa Viral po. CCTV? Apo. Nang ipakita na namin ang isa pang CCTV footage ng suspect sa isang kalapit na tindahan, ilang oras bago nangyari ang pananaksak, kinumpirma niyang siya ang nasa video. Noon na nagbago ang kanyang pahayag. Handa po akong tumulong sa kanila. Humingi nga po akong pasensya. Salamat po. Nahuli na po tumatay sa asawa ko. Nakakulong na sa Sampaloc Police Station ang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hawak na ng PNP ang dalawang kapatid ni Dondon Patidongan na ayon sa pulisya ay missing link sa missing Sabongero case at pinaaresto umano abroad ng dating hepe ng CIDG. Iginiit din ng PNP na kailangang kasuhan si Patidongan bago maging testigo. Nakatutok si Ian Cruz. Hawak na raw ngayon ng PNP ang lalaking ito
na nakuhanan ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabungero na si Melbert John Santos. At ang isa sa dalawang lalaking ito na nakuha ng inieskortan ang nakaposas na missing sabungero na si Michael Bautista. At ang sabi ng PNP, ang dalawang lalaking ito may kaugnayan kay missing sabongeros whistleblower Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sabi ng PNP, ang mga kapatid na ito ni Patidongan ang missing link sa kaso. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Nakakulong na si Jose Patidongan na may standing warrant umano sa pagnanakaw, habang si Elakim Patidongan ay sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Ayon sa pulisya, kailangan ding kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Nahuli ang dalawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong pinamunuan pa ni Police Brigadier General Romeo Macapaz. Sabi ng PNP, hindi sinibak sa pagiging CIDG Director si Macapaz, kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapaz umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region. Samantala, matapos isa-ilalim sa pagsusuri, lumabas na walang trace ng DNA profile ang mga inisyal na naiangat na buto ng tao mula sa Taal Lake sa Laurel, Batangas, ayon sa pulisya. Dahil matagal na nga pong nakasubmerge, ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile, parang contaminated na po. May iba pang buto mula sa lawa na susuriin tulad ng mga nakuha kahapon na pinaniniwalaang buto ng tao. May nakuha namang DNA profile ang PNP Forensic Group sa mga butong nahukay sa Laurel Public Cemetery na galing sa isang babae at dalawang lalaki, pero hindi sila tumugma sa mga kaanak ng nawawalang sabungero. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagkumpirma ng missing sabungeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Elakim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing sabungero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan ang pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalayas. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Elakim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw
gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga pulis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Yung pag-utusan yung aking kapatid. Oh, yung pulis na ito na nag-utos doon sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabongero na si Michael Bautista na nakuhanan sa isang video. Si Rogelio Roger Borican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongeros kasama si Dondon para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Dondon Patidongan. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Maghahain ng resolusyon ng ilang senador kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang hiling sa Korte na muling ikonsidera ang desisyon at ibase pa rin ang anumang aksyon sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Nirerespeto raw ng Senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Ontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay
pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Taguig ang online seller ng text blast machine na ginagamit umano sa pang-scam. Ang mga makina galing umano sa mga nagsarang Pogo. Nakatutok si Chino Gaston. 11 text blast machine ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa nasakoteng online seller sa Taguig. Ayon sa PNP, binebenta ng suspect ang mga makina nang walang certification o permit mula sa National Telecommunication Commission o NTC. Mulaan nila ito sa mga nagsarang Pogo operations. Wala po siyang authority to possess and sell this kind of devices. Ito ay nagagamit sa mga different scams, no? Sending text messages with different links kung saan inihikayat natin yung ating mga kababayan na mag-input ng kanilang mga personal data, different bank accounts and credit card. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Radio Control Law of the Philippines at Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, good news naman para sa mga SSS pensioner. Makakatanggap kayo ng dagdag pensyon mula ngayong taon hanggang 2027. Sa ilalim ng inaprobahang Pension Reform Program, tataas ng 10% ang pensyon para sa retirement and disability pensioners. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. Mararamdaman ang unang bugso ng dagdag pensyon sa Setyembre ngayong taon. Sa parehong buwan naman sa taong 2026 at 2027, matatanggap ang ikalawa at ikatlong bugso ng dagdag pensyon. Ayon sa SSS, halos 4 na milyong pensioner ang magbebenepisyo sa programa. Nilinaw rin ng ahensya na hindi ito magdudulot ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. Lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Pangasinan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nagpakawala pa ng tubig ang San Roque Dam. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Halos isang linggo nang tumigil ang mga pag-ulan sa Pangasinan pero patuloy na lubog ang ilang bayan tulad sa ilang bahagi ng Dagupan City. Pero sa kabila ng mabagal na paghupa ng baha, bukas pa rin ang ilang negosyo. Umabot daw hanggang binti ang baha sa loob ng tindahan. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ang mga sandbag sa harap ng establishmento. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Hindi rin nakaligtas sa baha ang kantinang ito. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao, magbubukas kami. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa mahigit 400,000 na pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa probinsya. Katumbas ito ng mahigit 1.4 million na individual. 14 na bayan at 4 na syudad ang apektado, katumbas ng 933 barangay. Ang problema, nagpapakawala ngayon ng tubig sa Agno River, ang San Roque Dam. Binuksan ng napukor ang isa sa 6 na gate ng dam upang makapagbawas ng tubig, na umabot na sa 280.62 meters above sea level. Patuloy kasing nakakatanggap ang San Roque Dam ng sobrang tubig mula sa Ambuklao Dam at Binga Dam sa Benguet. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Turida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may bagong low pressure area at cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA sa layong 955 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sabi ng Pag-asa,
Posible itong pumasok saglit sa par pero agad ding lalabas. May mga kumpol ng ulap din sa labas ng par sa silangan ng Mindanao. Patuloy na tumutok sa mga posibleng mangyari sa mga namumuong sama ng panahon. Sa ngayon, habagat pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa pero kumpara noong nakarang linggo ay bahagyang humina na. Gayunpaman, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa silangang bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Mindoro provinces pero mga panandalian at hindi na kasing tindi noong mga nakalipas na araw. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin ng rainfall advisories. Halos ganyan din ang panahon sa Visayas. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Barm at Soc-Sargen. Lumago nga ang ekonomiya ng bansa pero tila hindi pa rin ramdam ng mga mahihirap ang epekto nito ayon po yan sa isang ekonomista. Ayon sa gobyerno, kung hindi man ma-zero ay target nito ang single-digit poverty incidence hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa statistics ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ibinida nitong bumuti ang lagay ng ekonomiya sa kalagitnaan ng Administrasyong Marcos. Bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, dumami ang may trabaho, at bumaba ang poverty incidence. Mahigit 2 milyong Pilipino nila ang umahon sa hirap. These figures reflect the resilience of our economy amid global and domestic uncertainties, as well as the outcomes about deliberate and sustained reforms. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, kung macroeconomic indicators ang titignan tulad ng 1.4% na inflation rate, mukhang bumuti nga ang lagay ng ekonomiya. Pero kung hihimayin at titignan ng epekto sa mahihirap, hindi pa rin nila abot ang presyo kahit bahagya lang ang paggalaw. Pagka ikaw ay walang flexibility yung income mo. Kung talagang sagad na sagad ang iyong kinikita, kaya maski na anong bahagya lamang gumalaw, hindi mo pa rin mararamdaman. Tulad ni Maricel na kahit magdamag ng mga lakal ay kapos ang 300 pesos na kinikita para makakain siya at ang 6 na anak at makapag-aral ang isa. Minsan, may mabait na humihinto rito sa amin na sasakyan, binibigyan kami naman nagbibigay dito sa aming pagkain. Kung walang magbibigay, talaga magtsatsaga kami. Mga lakal muna bago kami makakain. Sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, hindi naman niya sinasabing wala nang mahirap. Kaya tatargetin nila ang single-digit poverty incidence hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Hindi rin anya siya kontento sa bilis ng paglago ng ekonomiya para maabot ang high-income status ng bansa pagdating ng 2050. By the time we end this, the administration ends in 2028, poverty will still be 9%, single digit. We're not saying it's zero. So it may be that the person you talk with is one of those 9%. But we can ease the pain then by, helping them getting into that transition. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sinagot ng news publication na Daily Tribune ang pahayag ni AGAP Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat. Ang sabi ng Daily Tribune, pinaninindigan nila ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanonood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Ang tanong nila, nasaan ang fake news? May pinapabulaanan daw si Briones ng bagay na hindi naman nila inakusa. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong. Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong ng makuhanan ng video. May mga natanggap siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong at yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang hindi niya alam. Humingi rin siya ng paumanhin sa kamera at sa publiko dahil sa kontrobersya. Sinagip at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU ang batang na videohang nanlilimos habang may bit-bit na kutsilyo. Dahil hindi na kayang alagaan ng mga magulang ang bata, ita-turn over sa DSWD. Nakatutok si Darlene Kai.
Nag-viral kamakailan ang videong ito ng isang batang may hawak na kutsilyo habang nasa kalsada. Sa isang punto, ang bata tumingin sa kumukuha ng video at nag-dirty finger pa. Ayon sa PNP, ang video nakuhanan sa panulukan ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas noong July 21. Ang bata na-rescue na raw at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU. So immediately nga itong mga batang ito ay rescue, no? Rescue ito ng barangay. So ngayon nasa pangalagaan sila ng City Social Welfare and Development. Nakarating na rin sa DSWD ang insidente. When this went viral, nakipag-ugnayan na kami sa local government at nasa kanila na, even as we speak. Unfortunately, supposedly the mother of the minor is a drug dependent. So hindi niya talaga naaalagaan yung bata. Sa ngayon, kailangan na raw munang sumailalim sa full evaluation ng social worker ng LGU yung batang may hawak ng kutsilyo. Pagkatapos, ito turn over siya sa shelter ng DSWD. Ang pamahalaan muna raw ang mangangalaga sa kanya. Sa ngayong punto na to, walang kapasidad yung magulang, yung natitirang magulang na palakihin yung bata. So the state has to come in. We will make sure na ma-rehabilitate, maiayos bago natin siya ibalik sa komunidad nila. Pero nakalatag na yung plano para sa kanya. Lalo pa raw paiigtingin ng Las Piñas PNP ang police visibility sa lugar at mas mahigpit na ipatutupad ang curfew. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Puna ng isang ekonomista, gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Ang tugon dyan ng gobyerno at kung may balak bang magdagdag ng buwis. Sa pagtutok ni Mariz Umali. Nakalulula na ang lagpas 17 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na bawat isa meron ng 153,000 pesos na utang. At ang perang ibabayad ng gobyerno sa utang at interes nito, nakaaagaw sa mga programa at serbisyo para sa taong bayan. It is always a concern and that's why we're reducing the deficit and making the economy grow at a faster rate. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung tutuusin, para rin naman sa pagpapalago ng ekonomiya at iba pang gastusin ang pangungutang. Yung inuutang natin, ginagastos natin, yung sa domestic part, yun din sa mga karamihan ng mga infrastruktura natin. Halimbawa, tulay, kalsada, airport, seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. Ganito na rin naman ang ginagawa ng mga pribadong kumpanya kung gusto nitong lumaki ang kita na makalilikha ng dagdag trabaho. Sa ating bansa naman, ganun din yun. Can we borrow money to make the economy grow at a faster rate by giving jobs to people and reducing poverty? Bawat administrasyon may inuutang. Sa paglipas ng mga taon, pataas yan ng pataas. Maliban lang sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumaba ang inutang ng Pilipinas. Pero mula noon, tumaas na ulit. Nagsimula kasi tayo ng pandemic period. Sarado lahat, walang negosyo dahil nag-lockdown tayo. Kailangan mo magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So saan natin pwede kunin yon? Wala tayong revenues, wala tayong profit sa utang. Pero puna ng isang ekonomista ngayong tapos na ang pandemya. Hindi naman na tayo pandemic pero we are still spending as if it were a pandemic. And much of it really, no, I'll have to be brutally frank about this, no, yung tungkol sa ayuda na many would question really, no, is it really the best way, no, to spend money, no? Ang increase nito ay napaka-minimal. Single digits. If you compare it to the previous administrations, at least, kaya to lumaki ng ganito. Kasi ang utang compounded, di ba? Kahit ang mga mayayamang bansa nangungutang, sa Southeast Asia, mas malalaki pa ang utang ng Singapore, Indonesia at Thailand kaysa sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Lahat yan may utang. Bukod kasi sa laki ng utang, ang mas dapat tinitignan ang kakayahan ng isang bansa na magbayad. Nasusukat yan ng debt to GDP ratio o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa sa loob ng isang taon kapag ibinangga sa ibinabayad sa utang. Sabi ng mga eksperto, masasabi pa namang kayang magbayad ng isang bansa kung nasa bandang 60% yan. Sa Pilipinas, pinakamataas na simula noong 1987 ang mahigit 71% na debt to GDP ratio noong 2004.
Bago yan, tuloy-tuloy nang bumaba sa halos 40% na lang noong 2019 bago tumaas na naman. Ngayon nasa mahigit 62% na yan. Bahagi ng pambayad syempre ang buwis na binayaran hindi lang ng mga may sahod, kundi sa marami nating binibili tulad ng VAT. May balak bang dagdagan yan? Wala naman. Wala kaming balak na bagong buwis. Inaayos lang din natin yung patakbo ng ating ekonomiya. May mga konting pagbabago. Sa huli, bukod sa laki ng utang at kakayahang bayaran nito, dapat ding tignan ay kung may napupuntahan ba talaga ang inutang na mga Pilipino rin ang papasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Nakaalis na ang mga bagyo pero ramdam pa rin ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Gaya po sa ilang lugar sa Luzon na inulan at hinagupit pa ng buhawi. Nakatutok si Ivan Mayrina. 11 bahay ang napinsala ng buhawi sa Lawag, Ilocos Norte. Natuklap ang bubong ng ilan habang nagtumbahan ng ilang puno. Ayon sa CDRRMC, inaalam pa ang halaga ng pinsala pero wala namang naiulat na nasaktan. Sa isa pang bahagi ng lungsod, may mayat-mayang pagkidlat. Habang sa bayan ng Burgos, umulan ng malakas dahil sa habagat. Nagpaulan din yan sa Baguio City. Habang ibang bahagi ng City of Pines na balot ng makapal na hamog. Under state of calamity naman ang buong Occidental Mindoro sa gitna ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat na mahigit 250 million pesos ayon sa Kapitolyo. May pagkakataon pang walang mabilhan sa mga tindahan sa lungsod ng Mamburao nung kasagsagan ng bagyo ayon sa munisipyo. Pero dumating na ang mga supply ayon sa Office of Civil Defense. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mas lalo pang di dapat palagpasin ang upcoming episodes ng Encantadia Chronicles Sangre dahil malapit na ang inaabangang pagkikita ni na Sangre Perena at Sangre Terra. Pero bago niya, nagpasaya muna ang Enca Stars sa mall show sa Pangasinan. Makichika kay Nelson Canlas. Tila magbubunga na ang heartbreaking na sakripisyo ni Nunong Imaw kaya siya nabulag. Dahil sa muling pagbabalik ni Perena sa mundo ng mga tao. Magkukrus na ang landas nila ng kanyang hadiya o pamangkin. Sino ka? Na si Terra. Tanong ng fans, ito na ba ang simula sa sama-sama ng mapapanood sa screen? Ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante? Pero habang wala pa yan, spotted na magkakasama ang 4 na New Gen Sangres sa bagong TikTok video ni Bianca Umali. Good vibes din ang kulitang ito sa post ni Sangre Plamara Faith da Silva. Speaking of Faith, kasama niya ang Encantadia Chronicles Sangre co-stars sa pagpapasaya ng mga kapusong Pangasinense sa Kapuso Mall Show. Gaya ni Sparkle artist Teres Malbar at John Lucas. Chillingly powerful production number din ang pasabog ni Kera Mitena, Rian Ramos in her medley of songs. Dumagundong na palakpakan at iyawan nang lumabas si Sangre Terra Bianca. Masaya po ako kasi patuloy lang na mainit ang pagtanggap nila sa akin dito. Thank you so much sa inyong suporta sa Encantadia and for coming and making us feel welcome. My games at meron ding Encantadia cosplay ang kids na nagbihis ala Terra at meron ding rumampa in Mitena outfit. Nakakatuwa talaga at nakaka-excite at ang gagaling talaga nila gumawa din ng mga version nila ng mga costumes. Nakakatulong ng puso kasi ang sinasabi nga nila, you know you made it kapag in-impersonate ka na ng mga tao. Kapag ang mga bata lalo ay nakikita na very expressive sila na iniidolo ka nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga bangkay na nasamsam sa pinasarang iligal na funeraria sa Maynila. Isa po sa kanila na iburol na pero binawi dahil hindi umano nakabayad ng buo ang pamilya. Nakatutok si Mark Salazar. 2 sa 10 bangkay na nakumpiska sa ipinasarang Body and Light Funeral Services kahapon ang napangalanan na
Lumantad ang kwento kung paano sila namatay at nasa laula sa punerarya. Isa sa kanila si Leia Tongol, murder victim sa Malate, Maynila noong April 24. Hindi na natubos ng pamilya si Leia sa punerarya dahil hindi nila kaya ang 150,000 na sinisingil ng Body and Light. Nalulusong na sa formalin ang katawan ni Leia nang mabawi kahapon ng autoridad. Na-cremate na siya kagabi at na-turn over sa pamilya. Ang isa pang katawan, kinilalang si Renan Pornobi, murder victim din sa Ermita, Maynila noong April 25. Naiburol pa siya dahil nakapag-down ng kalahati ang pamilya sa punerarya. Pero nang hindi makakumpleto ng bayad, binawi ng punerarya ang bangkay ni Renan. Yung anak, pumunta. So sabi sa akin nung is kulang pa po ng 30,000. Nung babayaran nila, mayroon pa raw utang. Kano pa? Ang sabi parang 30 plus pa raw. Kasi parang aabutin daw ng 85,000. Ibanalig daw yung patay sa kanila dahil nabasag yung salamin. Nung ibalik na yon, hindi na binalik sa... Hindi na na-release. Masama na rin ang estado ng bangkay ni Renan nang ilibing kanina sa Manila North Cemetery. Sa 10 bangkay na na-recover kahapon, 2 yung napangalanan na at natuldukan na ang kanilang kwento. At pag ganun ang sitwasyon, binibigyan na ito ng libreng libing dito sa Manila North Cemetery. Yung 8 na wala pang pagkakakilanlan, hindi pa alam ang kwento, binibigyan ng otoridad ng hanggang 1 linggo pa ang kanilang mga pamilya na lumabas at i-claim ang mga katawan na nandito sa Manila North Cemetery. Kung meron kayong labi na naiwan sa Body and Light, makipag-ugnayan lang po sa akin dito sa opisina ko sa Manila North Cemetery. Kasi nga po, para yung mahal nyo sa buhay, mabigyan natin ng maayos na pagbuburulan at paglilibingan. Isang pamilya pa kanina ang lumutang sa opisina ng Manila North Cemetery. Hinahanap ang bangkay ng kanilang ama na dinila nila sa naturang punerarya. Hiling nila huwag ng pangalanan ng kanilang patay. Nabigla sila sa balitang ipinasara na pala kahapon ang Body and Light at nakumpiska na mga bangkay na hawak nila. Bakit sinisingil pa rin sila ng Body and Light hanggang kanina? They were charging us 180,000 in order to release the body. They were in contact with us all the way from yesterday morning till today, Thursday morning. They're trying to charge us 180,000. Then we're telling them that we cannot afford that amount. Pero they'll try to get us to a little lower than 180. They went to 170, 160. Hanggang ngayon daw, nandun daw yung father ko. Tapos we're saying kukuha na lang kami ng ibang funeraria dahil for a cheaper amount. Sabi nila hindi daw nila i-release dahil daw naimbalsa mo na daw yung body. Ipinasilip na rin sa kanila ang 8 natitirang bangkay mula sa Body and Light. Hindi. Talaga wala talaga dito. Siguro, tingin ko nasama sa nailabas nila yun. Nakapaglabas talaga sila ng Nakipag-ugnayan kanina sa Manila North Cemetery ang may-ari ng Body and Light para sabihing i-release na nila ang hinahanap na bangkay. Dinila po nila, hindi po sila naningil. Nandiyan na po yung bangkay. Ngayon, pinapaayos lang po natin para makita ng pamilya. Then papaklamit na po natin. Sagot po lahat ng City of Manila. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan. Pero decompose siya, hindi po siya tulad nung claim nila na inimbalsa mo ng maayos. So, ayun po. I can only assume kung siya nga po yun. I think that would be best para to lay him to rest na po. Any other procedures would just prolong things. Pag-uusapan din daw sa pamilya kung maghahabla sila laban sa Body and Light funeral services. Sinusubok pa namin kunin ang pahayag ng Body and Light. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magsisimula na bukas ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakda sa December 1. Nakabinbin pa rin ang panukalang iusog ito sa Nobyembre ng susunod na taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Halos 3 buwan matapos ang national and local elections, bubuksan muli ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration. Simula yan bukas hanggang August 10. Ang mga makakapagrehistro maaaring makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa Disyembre 1. Ayon sa COMELEC, nasa 1 milyong bagong botante ang posibleng makapagpa-register sa loob ng 10 araw. Kasi wala tayong botante na 15 to 17 na siyang magpa-participate sa sangguniang kabataan. So yan po ay napakahalaga yung 10 araw na yan, lalo na sa mga first-time voters na kabataan. Pwede ring magrehistro ang mga ngayoy 14 years old basta't pagdating ng mismong araw ng eleksyon sa December 1 ay 15 years old na sila. Nationwide ang registration. Kailangan lang magdala ng ID, sabi ng COMELEC. Maaari kayong magpunta sa COMELEC office sa inyong lugar. Sa Metro Manila, meron ding special registration of voters sa Piling Mall, LRT Station, eskwelahan, park, bus station at iba pa. Naghahanda ang COMELEC kahit 1 taon nang nakabitin sa ere kung matutuloy ba ang BSKE election sa December 1. Hinihintay pa kasi kung pipirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at SK official sa 4 na taon mula sa 3 taon. Nakapaloob din dito ang pagpapaliban sa BSKE elections na mula December 1, 2025 ay magiging November 2, 2026 na. Tinututulan ng NAMFREL o National Movement for Free Elections ang postponement ng BSKE. Disrupting the predictability and regularity of the elections is disrupting actually the voting process, and the people's exercise of the right of suffrage. It violates the provision of the Constitution. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Romulo Macalintal na handa raw dumulog sa Korte Suprema kung pipirmahan ng Pangulo ang batas. Kasi kapag hindi natuloy sa December 2025 ang ating halalan sa barangay, lahat ng mga incumbent officials na yan from December 2025 hanggang November 2026 ay hold over sila. Tayo ay pamumunuan ng mga barangay officials na hindi natin inihalal. At yan ay labag sa ating saligang batas. Sabi ng COMELEC, anuman daw ang pasya ng Pangulo kaugnay sa usaping ito, handa silang sumunod. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Aminadong nanibago sina Jillian Ward at David Licauco sa upcoming Kapuso action drama series nila na Never Say Die. Bukod sa first time nila itong magtatambal, mas matured din daw ang kanilang roles. Makichika kay Aubrey Catampel. May bagong tambalan na aabangan sa GMA Prime. Sa unang pagkakataon, magsasama sina star of the new gen Jillian Ward at pambansang ginoo David Licauco sa upcoming Kapuso action drama series na Never Say Die. Excited na nga raw sila sa kanilang team-up at magiging chemistry on-screen and on-set. Naghahanda na ang dalawa dahil physically demanding ang kanilang gagampanang roles. Nakapag-train na po ako paano humawak ng barel properly, paano po yung footworks kapag may fight scenes, ganyan. Right after GMA Gala, the following day, meron akong training ng Arnis. Siyempre, yung pag-gym, isa na yun. Pangalawa yung nag-boxing ako ulit. Makakasama nina David at Jill, ang mga naging co-stars ni Jillian sa Abot Kamay na Pangarap na sina Kim Jisoo, Rahil Birria at si Richard Yap na may pagkakontrabida raw ang role. People will hate me. But that's the reaction that I would like to get because this is something that is different from what I usually play. Best friend ko siya dyan and ako yung emotional anchor niya. Though tinatago ko lang yung feelings ko sa kanya through humor and loyalty. Parang totoong buhay? Hindi, parang ano lang, never say die. Abangan. It's good to hear that working with them again. Especially we are very close, so it's very familiar, so it's good to work with them. Also David. Kasama rin sa cast sina Gina Alahar, Raymart Santiago, Angelo De Leon, Wendell Ramos, Ayan Munhi Laurel, Annalyn Baro at Tanjo Villoso na bahagi ng cast ng isang Korean revenge series kamakailan.
Makakasama rin nila si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Ano pang dapat mong marinig? Nakapag-script reading na ang cast kasama ang direktor ng serye na si Dominic Zapata. Hindi ko alam sila kaya imbitahan sa bahay ko. May konting nervyos daw for jail pero ready na for a more mature role. Naninibago naman si David na hindi niya kasama ang other half ng barda na si Barbie Forteza. To be honest, itong teleserye na to hindi ako sanay na nawala si Barbie. And like the past 3 teleseries ko, like kung kasama si Barbie, si Dennis, di ba? So yun yung naging comfort zone ko eh. It will be a challenge for me, definitely. Kasi syempre ngayon, I can say na medyo tumanda na po ako ng slides, so medyo nag-iba na po yung perspective ko sa buhay and na-excite po ako na mas matuto pa po from them. Syempre ngayon, for sure, mas malalim na po yung mga magiging conversations namin at marami akong matututunan sa kanila. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Inirereklamo na ng mga motorista ang malalaking lubak sa bahagi ng MacArthur Highway na sakop ng Apalit, Pampanga. Delikado na, perwisyo pa umano sa negosyo. Nakatutok si Mariz Umali. Mapa motorsiklo, tricycle, kotse o mga naglalakihang pang mga truck, lahat natitigilan pag mapapadaan na sa bahaging ito ng MacArthur Highway rito sa Apalit, Pampanga. Halos di malaman kung paano iiwasan ng mga naglalakihan at dikit-dikit pang lubak. Pero kahit anong iwas daw. Kanina na-shot ako sa lubak-lubak doon na malalim eh. Akala ko masisira na. Kadalasan napapalatan na, kasabugan ng gulong. Yung tricycle namin muntik na pong tumuwad. Parang nga daw po kayo nasa roller coaster dahil bigla na lang uuga. Pero hindi lang daw kaligtasan ang nalalagay sa peligro, kundi pati kabuhayan. Naapektuhan po yung kita namin. Kasi yung pong pasada namin, imbis na makakabalik po kami kagad, natatagalan po kami dahil umiikot pa po kami. Sabi ng mga taga rito, kani-kanina lamang ay tinambakan ng muli ng mga tauhan ng DPWH itong mga lubak dito para maisaayos. Pero ilang oras lamang nakalipas, tingnan nyo naman, sira-sira na uli. Ang ika nga ng mga taga rito, gawa ngayon, sira mamaya. Kaya eto, perwisyo na naman sa lahat ng mga nagdadaang mga motorista. Nagagawa yung iba, tapos panibago na naman na masisira, ganun. Lalo na ngayong bagyo, yan, dumami yung lubak-lubak yan. Patambakan nila para hindi nahihirapan yung mga taga rito sa Pampanga. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Apalit, responsibilidad daw talaga ng Department of Public Works and Highways na kumpunihin ang mga sirang kalsada dahil national road ang karamihan sa mga may lubak. 2023 pa raw problema ang mga lubak sa kalsada pero lalong lumala nang mag-uulan nitong mga nagdaang linggo. Ang nangyari lang, yung almost 3 weeks yung ating pagulan. Alam naman natin ang ulan, walang pinipili. Kahit na nakatambak yung kalsada, pero ang ulan ay talagang sinisira ng ulan. And then, dumadaan pa yung ating mga malalaking trucks. Pakiusap nila sa DPWH. Tapusin nila yung pagkokongkreto ng dito sa ating sa ating bayan ng Apalit para matapos na yung ating pagdurusa, lalong-lalo na yung mga motorista. Ang DPWH, sinabing wala silang pondo para rito ngayon, pero ginagawa na raw nila ng paraan. Kasi one of the problems that we're having right now is actually yung maintenance funds were cut dito sa budget in 2025. Well, igagawa namin ang paraan but not as quickly as we can because we are going to request for quick response fund muna. We're going to request quick response fund so that makapag-respond kami sa mga damages brought about by the recent rains and typhoons. I hope that within the week we should be able to get it and allocate some of the funds actually. Sabi pa ni Secretary Bonoan, hindi lang daw mga lubak sa Region 3 ang kanilang aayusin, kundi pati sa Metro Manila at iba pang problemadong lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Itinanggi o sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nitong gustong makita si Attorney Harry Roque o matulungan ito sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman,
Ayon pa sa legal counsel ni Duterte, isa raw pugante si Roque sa Pilipinas. At sa tingin ng dating Pangulo, mas mainam na hindi ito makasama sa kanyang depensa at baka makompromiso ito. Wala rin anyang mandato si Roque na humingi ng tulong sa isang Dutch lawyer para maghain ng kaso laban sa Dutch government, kaugnay ng pagtulong ng huli sa pagpiit kay Duterte. Bagaman napigilan na ito matapos kausapin ni Kaufman, halos tiniyak umano ni Roque na malalaman ng publiko ang hakbang nito na hindi nila hiningi. Sana raw ay hindi nalagay sa alanganin ng hakbang ang pakikipagtulungan ng Dutch government sa pag-facilitate ng interim release ni Duterte. This is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Sa isa namang Facebook post, sinabi ni Roque walang katotohanan na nakialam siya sa kaso o nagbitiw ng pahayag na posibleng may epekto sa strategy ng legal team ni Duterte sa ICC. Tulad niya ng ibang taga-suporta ay gusto niyang umuwi ng buhay si Duterte at dismayado sa patuloy na pre-trial detention nito. Ilang beses din nilang pinag-usapan ni Vice President Sara Duterte ang tinawag niyang domestic legal remedy at nirerespeto niya ang desisyon ng bise na ipagpaliban ito hanggang sa posibleng interim release. Itinanggi ng abogado ng isa sa mga pulis na kinasuhan ng NAPOLCOM kaugnay sa missing sa Bungeros ang aligasyon ni Dondon Patidongan. Ayon po sa abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, walang legal na basihan ng mga anyay aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng NAPOLCOM ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampahan ng reklamo. Fittings here and there. All set na for GMA Gala this Saturday ang maraming Kapuso stars, kabilang sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado at si Will Ashley, na excited sa kanyang makakasama. Extra special din ang gabing yan para kay Ai de las Alas na magse-celebrate ng isang life's milestone. Makichika kay Nelson Canlas. Excited ang makabanding ni former Pinoy Big Brother celebrity collab housemate Will Ashley ang kanyang mga kapwa housemates sa bahay ni Kuya sa highly anticipated at star-studded gathering of the year, ang GMA Gala 2025. Ikinwento ni Will sa GMA Integrated News ang kanyang preps for the big night. We made sure lang po talaga na it's simple pero elegante, kumbaga maganda po tignan talaga. I'm very excited to show people yung susuotin ko po. Ang mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo sanggang dikit for real din sa GMA Gala. Sabay daw nilang pinaghandaan ang event na ito. Meron na. Actually, pinaghandaan na gawa namin na siya, yun. oo. Sukat na rin namin. Ready na raw si Sparkle artist at the class champion Jessica Villarubin. Narumampa at makachika ang mga kapwa Kapuso sa gabing yun. Actually, wala pang picture kay Miss Heart. Ate Marian, I have picture with Kuya Ding Dong already. So si Ate Heart and Ate Marian yung nilulook forward ko. Happy daw si Kapuso comedy queen Ai de las Alas na mag-celebrate ng isang life's milestone sa GMA Gala. Looking forward ako kasi this is my 35th in show business. So, in connection doon, ganun ang damit ko. Si Kapuso action prince Ruru Madrid naman,
feeling honored na makasama siya sa isang mahalagang selebrasyon ng Kapuso Network. 75th year ng GMA. Siyempre, milestone to. Isang karangalan na napabilang po ako ngayon dito sa 75th anniversary ng GMA. And yeah, very excited po. Pinaghandaan naman ni Sparkle comedian Pepita Smith at Bubay ang GMA Gala. Alam mo ba, Kuya Nelson, nako, 1 month ago, nag-diet talaga ako. Hindi na po ako buntis. Abangan nyo po kasi this is my second time. Kung ano yung outfit ko last year, yun din ang outfit ko this year. Parang pamilyar, gaganon sila. Hindi, pinaghandaan naman yan. Excited na rin sina Ai, Ruru at Jessica na lilipad pa Canada para sa Sparkle World Tour na gaganapin sa August 29 to September 1 sa Eau Claire Park sa Calgary. Makakasama nila sa show si Beauty Empire star Kailin Alcantara. Laugh trip naman ang hatid para sa Kapuso Abroad sa Toronto, Vancouver, Winnipeg at Calgary ng comedy trio ni Bubay, Tetay at Pepita Curtis sa Nobyembre. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.